Mga kababayan, dito na tayo ngayon sa isa namang kasinungalingan na ginagamit ng mga polluted Luistro Committee. Nagtataka ka kung bakit ito yung mga pinipilit na mga ebidensya. Ay yung pwede mo sabihin the impossible evidence. Wala na ba silang ebidensya? Puro lahat, pilit na pilit. Sa mga ebidensya, sinasabi nila, pag-usapan natin itong ebidensya nga tungkol kay Ramil Madriaga. Ngayon, kung gusto mo makita, ito po yung if scan natin yung affidavit ni Ramil Madriaga. Ito po yun. Una, without looking at his affidavit, ay alam naman natin po na siya ay kinidnap, nasintensyahan siya sa kidnapping at sinintensya ng parusang kamatayan. Nakalabas lang siya sapagkat na technical ang decision ng Supreme Court, pinakawalan siya na technical daw, may technicalidad. So ngayon pa man, kahit sabihin natin na inosente siya, ang mahirap paniwalaan paano siya natukoy at nahuli at nakasuhan. So ibig sabihin, hindi naman po kayo kakasuhan kung wala talaga. So ibig sabihin po ito ay talagang may background siya na talagang kidnapper. Tapos, hinuli na naman siya noong 2003 at 2023 na kidnapping base po sa mga naunang kinidnap ng mga dalawang Chinese na ang nahuli dyan ay mga tinatawag na Madriaga Kidnap Group. Kasama siya. Kung hindi man siya doon kasama sa Madriaga Kidnap Group, bakit Madriaga Kidnap Group ang sinasabi ni General yung pinalitan nagpumalit kay Azurin, si Acorda. So sa kuha ni General Acorda ay talagang kumpirmado na na kidnapper. Sila kasi ang nag-aresto si General Acorda. Inaresto po siya sa Cainta. At bago siya maaresto, nagkabarilan, nagkamatayan. Napatay po ang isang kasama nila ni Madriaga. So ngayon, kung hindi siya doon kasama, bakit siya nasama ulit? Pagkatapos, ang dalawang Chinese na hinuli, na kinidnap, ay nagbanggit na sila po ay kinidnap ng mga security escorts na kinuha nila. At kinuha nila security escorts sa grupo ni Madriaga. Kasi si Madriaga po ay may negosyo na nagbibigay ng VIP security escorts sa mga mayayaman. Lalo ng mga Chinese na ito. So, ibig sabihin, siya po ay impression dyan, kung totoo man yan o hindi, ay kung ang akusasyon sa kanya, ay kumukuha sila ng customer na mga babantayan ng grupo niya at habang binabantayan, ang nangyayari sa kanila, bantay sa lakay. Sila mismo mangingidnap sa mga binabantayan nila. Yan ang nangyari. So, sinabi ni Attorney Harry Roque, abogado ng dalawang Chinese na kinidnap, itinuro ng dalawang biktima positively si Ramil Madriaga na isa sa mga Madriaga group. Kasi yung isang Madriaga, isang nahuli dyan, Madriaga din ang pilyedo So, pinsang buo ni Ramil Madriaga. So, knowing na may record siya, totoo man yun hindi, ang pinaka-problema ko, paano paniwalaan ang kanyang claim ni Madriaga na siya ay naging aide camp o aide, sabihin na aide na lang, nakapasok siya sa grupo ni Sara Duterte na vice presidente si Sara Duterte. Na si Sara Duterte ay may nagbabantay sa kanya na tinatawag na Vice President's
security group. At ang security group na binubuo niya mahigit 300 na mga sundalo at pulis. Sa tingin mo ba ay malalampasan niya ang sundalo at pulis para makapasa siya na gagawin siyang tatrabaho siya at bagban kay Sara Duterte? Ang number one pong problema, alam ko yun, na kahit sinong tao, kahit sinong mga bataasang opisyal, ay wala pong, hindi po nagbibigay ng tiwala kaagad-agad sa kahit sino na gusto maging bodyguard. Halimbawa, lalapit sa akin, bakit ko magtitiwala bodyguard? Di ko naman kamag-anak yan. So iyan pinaka-problema. Ngayon, paano paniwalaan na siya'y naging bodyguard ni Sara Duterte o naging bagman ni Sara Duterte? Gayong maraming kernel, may mga 400, 300 to 400 police officers and military officers ang gwardiya niya. At ang intelligence officers diyan si Dante, Colonel Dante Raymond Dante Lachica at saka si Colonel Dennis Nolasco. Siyempre, hindi papayag itong mga colonel na to na magkaroon na papasok, mapasukan sila ng isang tao na may record sa kidnapping. At alam naman natin yan, na kung may mag-apply na magtatrabaho, lahat po yan ini-interview. Lahat pong mga tao na mag-apply ay kinukunan ng NBI records. Lahat ng mga tao na pagbakunan ng NBI records, nakikita yung record niya na sentensyado na siya pala noong 1997 pa. Tapos nahuli na naman siya ngayon, itong 2023, sa pagkidnap ng 2 Chinese. So, ibig sabihin dyan pa lang po sa punto na yan, ang hirap na niya paniwalaan. So, bakit? Ang ginagawa ngayon, kasi kulang sa ebidensya po, very apparent at very obvious naman na kulang ang ebidensya ng mga polluted Luistro Committee. So, dito, pinapalabas nila na may ebidensya sila makukuha kay Madriaga. At pinapalabas ngayon ni Adyong, Congressman Zia Alonto Adyong, na ipapatay daw ni Sara si Madriaga. Alam mo saan ba manggaling yan? Makapapaniwalaan ba yon? Attorney Congressman Zia Alonto Adyong? Magagalit sa iyo yung mga pamilya ni Duterte na mga salulan niya, mga Maranaw. Mga maratabat ng Maranaw, magagalit yan dyan. Kala mo kasi, ikaw sinira mo yung pamilya Alonto, Mr. Zia Adyong Alonto. Tumatanggap ka kasi ng pera galing kay Romualdez at kahit dito. So ngayon, kahit anong tanggin ninyo na hindi kayo tumatanggap po kayo. So ito po ang affidavit ni Ramil Madriaga. Una pa lang, hindi mo na mapagkapaniwalaan kasi sinabi niya na ang government service niya 1993 to 2001 ay nagtrabaho siya sa ganung mga opisina. So mula 1993 to 1995 doon sa Bureau of Customs. Tapos mula noong sa 2001 at 2015, nagtrabaho siya sa National Security Council at Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So mula noong 2018 hanggang 2020 ay nagtrabaho din daw siya sa National Security Council, sa National Bureau of Investigation, sa Revenue and Integrity Protection Service or RIPS. Ngayon, paano niya maging totoo kung sasabihin niya rin nagtrabaho din siya sa NSA, PSG, GHQ at the same time sa 2018 hanggang 2021? Ibig sabihin, nagtatrabaho siya ng mga 4 na trabaho sa isang at the same time. So dito pala, mapagmagawan mo na, maklaro mo na kasi ang hindi mo siya mapapaniwalaan. Sinabi niya at the start of the 2016 election campaign, the then Congressman Roy Lagoles introduced me to Duterte family. Ang unang-una natin paniwalaan yan o hindi, paano mangyari na si Congressman Roy Lagoles ay makadilaw dahil Liberal Party ay pupunta kay Duterte na hindi naman Liberal Party si Duterte. At paano si Duterte magbibigay ng tiwala sa kanya kung maraming kaaway si Duterte? Basta-basta na nababigyan siya paniwalaan siya na ngayon lang siya nakilala. Dito naman, isa naman,
During that time daw, nung nasa 2016, na kay Duterte na siya, provide intelligence information para kay Duterte. So sometime in 2018 daw ay nag-i-assign siya ni Duterte sa uh, with the Presidential Security Group in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Grabe, magaling pala siya magmaneho ha. So nagtrabaho daw siya kay Mayor and Vice President Sara Duterte. It was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for Din Sara Duterte in intelligence gathering involving politics law, counterintelligence matters. So paano mangyari na mayor pa lang si Sara sa panahon na yon? Intelligence gathering sa politics. Tapos 2018 daw, 2019, I was instructed by Din Sara to form a group to support her planned 2022 presidential candidacy. So, lahat po ng binanggit po ni dito ay wala pong sinasabi na suporta ng dokumento. So, masyadong mahaba na yan para isa-isahin ko. Ipakita ko lamang po, niran ko po ito sa tinatawag na AI. So, ito po, ipopost ko ang sinabi ng AI. Hindi naniwala ang AI. Ang AI hindi naniwala sa affidavit ni ni Ramil Madriaga. Itong sinabi ng AI. Yan. Kita nyo? Yan ang sinabi ng AI, Artificial Intelligence. Ito yung failure ni Madriaga sa pagbanggit kung sino yung mayor sa Laguna na dinilibera niya ng pera. So, ang exact text niya, wonderful bag of money was for a mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna, near the industrial park. No name of the mayor. No name, position, or identifying detail of the man who received it. The user correctly calls this as the aid of the mayor. The affidavit never even confirms that relationship. So, ang impact niya sa believability, sabi naman dito, a person who claims to have physically carried and handed over 33 million up to 35 million in a duffel bag to a specific political figure's representative would almost certainly know the recipient's name. Dapat alam niya kung sino tagatanggap ng pera na ibibigay niya na halaga ng 33 million. Bakit hindi niya nilagay ang pangalan? The complete anonymity here makes the allegation read like a vague placeholder rather than a precise eyewitness account. This vagueness is especially damaging because the affiant is otherwise extremely specific about times, locations, vehicles, and amounts. Hindi ganyan nilagay mga plate number ng mga sasaking ginagamit niya. So number 2, the failure to name the Santiago family members to whom he delivered the money. So anong sabi nito? No first name, no specific family members, no relationship to BP Sara or anyone else. So exact text, BP Sara instructed me to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to the Santiago family at Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Specifically to the house of the Santiago family, which had a green gate. A second identical delivery to the same house of the Santiago family days later. No first name, no specific family name members, no relationship to BP Sara or anyone else. Impact on believability, delivering 2 separate loads of cash, amount unspecified but implied to be large, to the same gated house of a named family on direct instruction from the Vice President is an extraordinary memorable event. The total lack of any identifying detail about who inside the Santiago family actually received or was intended to receive the money creates another convenient vagueness. An insider with true personal knowledge would normally supply at least 1 or 2 names or a clarifying relationship. So, sinabi ng AI, hindi siya kapanipaniwala. Next point ng AI, the 1 billion delivery and names I can no longer recall. Exact text of the affidavit of Madriaga says, I handed the case to 2 men whose names I can no longer recall. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself. This is for the 1 billion cash load inside the Super Granja van.
Impact on believability. The affiant remembers every other granular detail, exact meeting point in Daang Hari, Jollibee Kamuning, Carwas along Daang Hari, Muntinlupa City, Black Honda Civic, call from President Duterte confirming receipt, yet stubbornly or suddenly cannot recall the names of two men who took possession of 1 billion pesos. This selective memory lapse is a classic red flag on the surface. It undermines the claim of intimate person involvement. So number 4, ibig sabihin mismo yung artificial intelligence hindi naniniwala sa kanya. Ay nako, sinabi pa ng artificial intelligence, reiteration with extreme trust gap. Already noted how compounded. This new omission sit on top of the earlier trust issue with Colonel Dennis Nolasco and Colonel Raymond Dantila Chica. The affidavit still offers no explanation why these colonels would entrust Madriaga with multiple duffel bags of 33 million to 35 million each and 80 billion bios, 80 billion na kinalaga sa bios na kotse, and the 1 billion na ilalagay sa van while leaving him to make anonymous handovers to unnamed mayors, unnamed aides, unnamed family members, and to unnamed men. The combination is damaging. The affiant claims the highest level of operational trust imaginable, yet repeatedly fails to supply the most basic identifying details about the people on the receiving end of these alleged deliveries. So, revised state surface believability score. Okay, sa previous score, ang believability niya sa 3 out 1 to 10, naniniwala lang ang AI sa kanya na 2, number 2 lang hanggang 2.5. The affidavit retains some surface plausibility only because of its overall narrative flow. The claim prior PSG connection and the extreme operational specificity is non-recipient details, times, drop techniques, vehicle descriptions, but the repeated pattern of naming some people fully, like Reynold Bonsayak, Ria Kilala, Attorney Manscarpio, Colonel Nolasco, Colonel La Chica, while leaving critical recipients completely unnamed, creates a selective vagueness that makes the document read more like an incomplete or carefully hedged statement than a fully credible insider expose. On admissibility, surface only, the personal knowledge framing still technically satisfies the threshold for admissibility of the affiant's own acts. However, the vagueness about the recipients would likely be heavily attacked on cross-examination and would sharply reduce the weight any court or investigator would give the testimony. So bottom line, this, especially the anonymous mayor, anonymous aide, unnamed Santiago family member, and names that I can no longer recall for the 1 billion handover are serious credibility wounds. They compound the earlier trust gap and lack of supporting documents, pushing the affidavit surface believability to a very low level for allegations of this gravity. So, ladies and gentlemen, niran ko lang po sa mismo artificial intelligence na yung nagsasabi kung ano yung affidavit ni Ramil Madriaga. Artificial intelligence judgment, ang believability niya, level of believability, 2 hanggang 2.5. So, yan po. Despite that, ng affidavit ay napaka on the face sa mukha pa lang, alam mo na daming salto. Gagamitin pa ng polluted Luistro Committee na ebidensya labang kay Sara. Ay, ito si Jojo Noah. Kung magsabi ka magnanakaw si Sara, asan ebidensya mo? RDTV Madriaga ay dati ng ex-convict sa kaparehong kaso kaya sinabi ni Attorney Rufus na polluted source. So, Buzzers Inc. Remember the dilemma case? Same. The one in power is the most powerful. Bakit? Pinursige ni Dilima to. Siya pala naging biktima rito. Ngayon, siya ngayon nagpupursige. Di ba? Oh. I am trustworthy. AI lang po yan. Mahirap iasa sa katunayan. Just saying po, mas magaling pong AI mag-analyze sa ko, sa aking karanasan po. Raymond Tribucas, hayaan na lang Madriaga
magtitestimonya para malaman katotohanan. Rodolfo Ruiz. Okay, alis na muna kami ha. Maraming salamat. Like na po para sa susunod. Mag-live ako. Sa cellphone ako gagamit sa live ko sa kasunod.